natatandaan ko, ma-share ko lang. Natatandaan ko, tuwang-tuwa ako, may nag-reach out sa aking brand ng Edifier. Edifier yung brand. Brand siya ng mga speakers, na mga headset, gano'n. Nag-reach out sila na parang collab daw. Tinanong nila ako kung magkano rate ko. Ako naman si Baklita, kapal ng mukha ko, sabi ko 5K. Ang mga puta, pumayag. Sabi ko, ay! Sabi niyo, 5K, powerful. Biro mo, nagkaroon ako ng extra 5K. So, tumang-tuwa ako noon. Sabi ko, what if idire-diretso ko talaga to? Hindi pa ako nag-resign. Hindi, actually, nag-resign na ako noon sa work ko as a trainer. Pero, naghanap ako ng iba pang work. Kasi aside sa, gusto ko na mag-resign, ayoko na talaga ng ginagawa ko. I was a trainer before. Tapos parang paulit-ulit talaga yung sinasabi ko. Siyempre, every time na may product trainer ako before. So, yung mga gagawin sa trabaho, yun yung tinetrain ko. Every time na may pumapasok na batch, yun yung same shit yung sinasabi ko, like every 2 weeks, same shit. Parang may isang time na parang nauntog ako, na parang hindi na gumagana yung utak ko. Parang naka-autopilot na lang ako. Robot ka na. Ayoko nung ganito, parang ayaw gumana ng utak ko. So, nag-resign ako, pero naghanap ako ng ibang work. Actually, parang call center din, pero work from home. Parang, VA, gano'n? Parang ganon ang atake. So, hanggang sa habang nag-work from home ako, medyo lumalakas na yung kita ko as a content creator. Hanggang sa, ayun, nag-resign na ako. And God's will, kahit papano, nasusustain naman, nakakabili na ako ng Sinandome. Yun lang ang goal. Ang goal ko NFA. Sinandome at Jasmine. Siyempre naman. Yun lang pala ang mabango na ang rice natin. Doon mo masasabi na you made it. Puta ako, naghihintay pa ako ng 6 digits. Ikaw pala Sinandome. Sinandome, at least 5 kilos, okay na yan. Okay na yan. Pero seriously, I'm very happy right now kasi parang feeling ko ever since, parang gusto ko talaga sa entertainment world. I just don't know how to penetrate the entertainment world until the TikTok happened. Ayun. Dati ba, before mong ma-discover yung TikTok, meron kang mga tinatry dati, nag-audition ka ba? Yes! Nag-try ako sa BBB! Ay! Anong ba? Okay lang BBB yan! Makahaba ng pila! Diyos ko! Ako din, nag-try akong PBB. Talaga? Parang 4 na beses. 4 na beses? Oo. Ay, Ikaw, Diyos ko, saan? isa lang. Nakalimutan ko kung kaninong batch yun eh. Pero dyan kami sa Araneta. Sa Araneta, parang ang audition time noon, 7 a.m. 11 p.m. pa lang the day before. Nandun ako. Tangina pang 4,000 na ako. Putang ina. Abe, gago! Dito ba ako nakatira tong mga hitad? Tangina, tapos piling ko talaga, ang gwapo-gwapo ko pa noon. Ang ganda-ganda ko. Hindi pa gawa ilong ko noon. Kaya yung ilong ko noon, mukhang kalahating bawang. Ang kapal pa ng mukha ko. Syempre, ikaw na magdamag nagstay. Lahat na ng kahagardan na wala na. Tapos, ang audition, nagpa-burn pa ako ng CD, ha? Nagpa-burn pa ako ng CD. May talent na sa talent. Oo, talent. Akala mo naman umabot. Nagpa-burn pa ako ng -1. Para ako yung, ang ginawa ba naman, sabay-sabay kaming pinag-audition. Parang 50 yata kaming sabay-sabay. May mas... paano ka naman mag-i-stand out, no? Totoo. Sabi ko. Star Hunt na yata yan eh. Di ba? Parang ewan ko. So, minsan, pag yung kunyari, sobrang dami, pinagsasabay-sabay na nila. Oo. Hindi Kaya na nga isa-isa. nakakatuwa na may mga social media platforms kasi it gives opportunity to everyone eh. Kasi hindi naman sa pag-ano siguro, kasi feeling ko yung mga ganyang reality shit. May mga times na yan. may backer. Mga backer na hindi mo rin naman talaga maiiwasan, di ba? Pero when the social media happened, parang you get to shine on your own spotlight eh. Parang you don't need these people na mga gantong connections, maulol ka lang sa sarili mong bahay. Diba? Kaya parang nakaka-happy din talaga na may mga social media right now. Yun yung brighter side ng social media. Actually. Yung nagbibigay ng opportunity dun sa mga gusto talagang magkaroon ng opportunity na sumikat, di ba? Siya yung nagiging medium. Kasi, syempre, napakahirap talaga ng audition. Nako, so yun yung pinaka talagang bilang artist o paghihirapan mo talaga na kailangan mag-stand out ka talaga para mapansin ka eh. Totoo. Ang example niyan si Malanding Tomboy. Si Karts Udal.
Nakasabay ko yan sa Funny One eh. Sa Showtime. talaga? Noon pa siya? Oo, Ah, ano sila, talaga? 3 sila noon. Sayaw-sayaw din sila, tapos hindi sila nakapasok dun sa Final 12. Parang naligwak sila sa top 24, ganyan. Hindi sila nakapasok sa Final 12. So, wala, laglag. And then, ngayon, tingnan mo, nasa bubble gang na. Oo nga, no? Ay, bongga. Ibang journey rin yung tinahak niya dahil din sa social media, no? Social. At saka walang pinipili ang social media. Minsan, Totoo. mayaman ka man or Pucha, hindi ka totoo. man mayaman, doktor ka or pariwara ka sa buhay, basta Totoo. entertaining ka. Yes. Talagang it really gives opportunity to everyone. It's only gonna be up to you. How are you gonna take care of it? Kasi minsan, ang daling magpa-viral eh. Oo. Magpa-viral ka man ng isa, madali na yan. Ang mahirap kung paano mo siya i-maintain. As a content, lalo na sa mga contents, Diyos ko, parang every week nagbabago yung mga uso. Kumbaga parang natawa yung, tayo kasi comedian tayo. So yung mga contents natin, pag natawa sila ngayon, pag ginawa mo yun ulit, hindi na sila matatawa. So kailangan mag-iisip ka na naman ng bago. Kaya yun lang yung challenge as a content creator to create content. Oo. Kasi talagang yung creative juice mo minsan talagang Mauubos mauubos ka. Minsan ginagawa ko, nanonood lang din ako ng ibang contents to get inspiration. Not really to mimic exactly what they did. Pero syempre kailangan din nating mag-sharpen ng saw. Sabi ba? We also need to sharpen our saw. Minsan kailangan mo rin magbakasyon, kailangan mo rin yan kahit ba Pero wala totoo. kang trabaho, kahit ba wala kang 9 to 5 job, kahit ba sabihin mo content creator, parang feeling nila masarap ang buhay. Minsan Nakaka-drain. urat din. Oo, nakakaubos. Lalo minsan pag may mga brand collaborations, ang laki-laki ng binayad sa'yo, pero pag post mo, walang nanonood. Nakaka-stress. Nakaka-stress yung mga ganun. Kaya Na parang, yun yung dapat na merong views eh. Dapat kasi Yun nga bayad ka eh. doon eh, di ba? tapos todo edit ka pa. Tsaka dami restrictions. Dami. Ay, nako, Diyos ko, oo. Yun yung mga lang. Syempre, lahat naman ng trabaho mahirap eh. Kumbaga parang mamili ka na lang kung ano yung pinakagusto mo. Doon ka magmahirap. Oo, piliin mo kung saan ka yung worth it na maghirap. Totoo yun. Kumbaga Totoo parang, yun. ang dami rin nagtatanong syempre, as a content creator, parang ilang years na tayong content creator. May mga tao nagtatanong, paano mo maging content creator? You just have to find your strength. Para, di ba sabi nga natin kanina, parang walang pinipili ang content creation. Minsan may mga doktor, may mga cook, may mga comedian, may mga nanay. They literally talk everything under the sun. So long as you are good at it, you can talk about it every day, and then you can do it in an entertaining way, you can do that. That's how you can start.